pero nagpasya ako sa sarili ko. Mas lalo akong mahirapan kung dependent ako sa record ng RHU. Yun na nga ang hiningi sa akin ni Doc Ida. Sabi niya, ate, sige, isulat mo kung ano ang nakita mo sa community. Kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa inyong komunidad, sa munisipyo, sa mga tao. Yun nga, during the prioritization sa health problem sa aming munisipyo, nagawa ko, nauna namin yung malnutrition na problema. Kaya talagang makita talaga, hindi naman, kahit hindi kayo magtanong, makita mo maraming malnourished children kasi kapos sa financial support. So ibig niyo hubang sabihin, naging bahagi kayo sa paggawa ng Municipal Strategic Health Agenda o kaya MSHA? Oo nga, kasi yung facilitators na lalo-lalo na yung galing sa region, health, sa Department of Health sa region, sa CHD, talagang nagsasabi sa amin na kayo naman ang frontliners. So, yun lang phrase, frontliners in the community, yun na naisipan ko na talagang ang tunay na nangyayari, yun ang isagot natin sa mga tanong during the prioritization. So, nagawa namin. We have only 9 hours left kasi nalilate na naman kami pagpunta doon kasi umuulan, binabaha yung dalawang baryo. So, tinutulungan. Papunta na sana kami ng Surigao City pero nakita namin na binabaha. Sabi ni Mayor, di na lang tayo tutuloy, bukas na lang kayo, tutulungan muna ninyo yung kahit wala kaming training sa disaster preparedness, pinipilit na lang namin na gawin voluntarily. Kawawa naman lalong-lalo na yung kabataan. Sino-sino ho kayo sa General Luna ang naging kabahagi ng pagbuo ng MSHA? Yung paggawa namin ng MSHA, kasali doon yung mayor, the local chief executive, saka ang aming doktor, at kaming dalawa ni Manaruthi, yung kasama kong community leader na BHW Federated President sa munisipyo namin. Saka yung mga facilitators na galing sa Ateneo at yung documentors namin na galing sa CHD sa region ng Caraga. Sa tingin ninyo ho, na magbabago ang anyo ng MSHA o kaya ano ang kinaiba ng itsura ng MSHA dahil kasama kayo doon at hindi na lang si Mayor o kaya hindi na lang si Doktor ang gumawa ng MSHA? Sabi daw ng doktor, kung para madaling magawa yung MSHA, kaya niya. Doktor siya, di doktora na lang yung answers. Pero kailangan realistic, yung talagang tunay na nangyayari. Kaya nga, kami ang tinatanong, kaya kami daw ang nasa area, kami ang frontliners ng community. So, kami ang nakita namin lahat kung anong yung nangyayari, anong ginagawa ng mga RHU staff, kung nakatugon ba yung nakasulat na data sa real na sa tunay na nangyayari sa community namin. May pagkakaiba ho ba yung mga nakalagay sa report at mga pinaghahanda ng RHU sa tunay na kalagayan ng komunidad? Mayroon po. Sa totoo lang, mayroon po. Kasi hindi naman sila nagpunta ng hindi sila lumalabas sa RHU. Hindi naman sila ang nagpunta na sa mga bahay-bahay para mag-interview. So, wala pang doktor, so sila matitigas ang mga ulo, tatanggap lang sila 15:30, ayun, tatanggap lang ng sahod. Yun lang yun. Yun ang tunay na, sa totoo lang, na nangyayari sa RHU. Nangyayari sa RHU. Tapos kayo ho yung kayo nagsasabi kay doktor na, Doc, hindi ho yan tama o kaya kulang yung datos na nakalagay sa report. Opo, kasi
kasama ko naman si Manang Rothy, siya naman ang BHW, siya naman ang sanay na magpunta sa mga bahay-bahay, lalong-lalo na sa kanilang barangay. Mayroon malaki-laki ang populasyon sa barangay niya. So, alam niya kung ano talaga ang nangyari. Pinakinggan naman ho kayo ni Mayor at ni Doktor. Sabi ni Mayor, kung ano ang nasa puso ninyo, kung ano ang nakita ninyo, huwag kayong magtakot magsasalita kasi dumating ang panahon na hindi na ako maging mayor. Naging tatanda na ako, hindi na ako tumakbo ng politika. So, yun na ang pag-isipan ni isip-isipin ninyo na kayo ang gumawa para alam ninyo kung ano na ang nangyayari sa susunod. Sa mahabang panahon, walang doktor. Biglang nagkaroon ng doktor, dala ng Doctors to the Barrios program at kabahagi na rin yung Leaders for Health program na ginagawa ng Ateneo. Tapos dumating si Doc Ides. Sa pagdating ni Doc Ides, binuksan yung proseso ng paggawa ng Municipal Strategic Health Agenda at naging kabahagi kayo doon. Anong mga pinagbago ng General Luna dala ng ganong proseso ng paggawa at pagplano para sa kalusugan ng pamayanan? Pagkatapos namin gawin yung Municipal Strategic Health Agenda, tumawag si Mayor ng isang meeting. Sabi ni Local Health Board meeting, kaming 5, kasali na doon yung DOREF representative sa DOH sa region nurse. So si Mrs. Gutico, sabi ni Doc Ida, Ma'am Aids, ano ba? Okay ba sa iyo na i-expand natin yung local health board? Talagang malaki yung population ng General Luna. Mayroong 19 na barangays. Pagkatapos ako lang isa ang doktor. Mayroon akong 4 na midwives at isang nurse. So hindi yan namin kaya. Paano natin madaling mabago ang pananaw ng mga tao? So, sabi ni Mayor, anong gawin natin, Dok? Isali natin yung lahat ng department heads sa lahat ng ahensya ng gobyerno, saka kukuha tayo ng mga leaders sa private sectors. So ayun, NGOs, may mga NGOs sa munisipyo namin, yung mga presidente, sinali namin doon, saka kasali naman kami, lahat, at saka yung mga sangguniang bayan. So kumbaga lumawak yung mga taong nag-uusap, Dumami yung mga tao na nag-uusap at na umuupo para pagplanuhan yung lagay ng kalusugan ng munisipyo. Anong mga naging proyekto o programang naisagawa dala ng prosesong ito? Doon na gumagawa ng policies or solution. May backup resolution ang sangguniang bayan na to adopt the strengthening of the local health board. So, we create different committees na lalong-lalo na sa mga health activities, health-related activities na makamit kung ano ang kailangan para maiwasan ang mga sakit. Sabi ninyo, nung wala pang doktor, marami ang nagkakasakit ng diarrhea at iba pang mga klaseng sakit na sana ay pwedeng maiwasan. Nagbago ba ang kalagayang ito dala ng partisipasyon ng mga community leaders gaya ninyo sa pagpaplano? Unti-unting nagbago. Hindi naman natin biglaang mabago yung mga tao kasi hindi naman yan maiwasan. Minsan naman, yung mga plano, minsan may failures. Kasi mayroong mga matitigas na ulo. Pero ayun naman, kung may failures, mayroon ding success. So, alam mo na kung nasaan ka nagkamali, alam mo kung ano naman ang mag-isip ka kung ano naman ang right na pag-isipan na solusyon para maging hindi gaano mahirap ang pagbabago ng
isipan ng mga tao doon. Anong mga pagbabagong nangyari sa community? Halimbawa, sa usapin